Magandang umaga po. Si Pastor Joey Piano at muli ay iniimbitahan ko po kayo sa atin pong early morning devotion. Ang ating pong talata na gagamitin sa umagang ito ay kinuha po natin sa Galatians 5:13. Sabi po, "For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another." Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo. Serving others is a privilege, especially if it is done with a genuine love. Ito po ang tinitingnan sa atin. Ito ang mga bagay na kung gusto mo talagang makapaglingkod sa iba, you should have genuine love of doing it. Pero paano ba natin ito titingnan o malalaman? Paano mo kaya iibigin ang isang para sa iyo hindi ka ibig-ibig? Masisikmura ba natin ito? At paano mo naman gagawin ang iyong mga plano kapalit ng pagsilbi sa iba? O paano mo ipapakita ang iyong kababaan ng loob para hindi sabihin nag-i-expect ka sa iyong ginagawa? Remember ang sabi sa ating talata na binigyan tayo ng kalayaan. Pero ang kalayaang ito ay wag nating gamitin para maging hindrance sa paggawa natin o maglingkod sa iba. So, halimbawa, in your schedules, marami ka nakahilera, ang isang bagay na pwedeng gawin natin, mga kapatid, allow Him to free up your time. Iingin natin na magkaroon tayo ng space sa mga dikit-dikit nating mga schedules. Ask Him to show you each day what needs to be done and what can be set aside. Baka kasi talagang super busy na tayo. Marami pong pagkakataon na talagang hindi natin maalis na ang dami-dami natin gustong gawin sa ating buhay. Allow God to free up your time. Kasi siya ang nakakaalam kung paano natin din. Siya ang may guide sa atin para ayusin natin ang mga buhol-buhol nating schedules. Don't forget, put Him in your to-do list. Ang ating Panginoon. Huwag nating kaliligtaan yan. Ilagay natin siya. If we are having too much in our schedules. So, allow Him to free up your time. At ang binagong puso, or if you are a changed heart to do to others, you have to think about the needs of others. Kailangan po natin talagang isipin natin na maglingkod para sa iba. Kasi ito yung gusto ng Diyos sa atin. Sabi nga, with kindness and compassion, ay kailangan nating isipin din ang pangangailangan ng iba. And how you can place them before your day-to-day schedules. Isipin din po natin yan na magbigay tayo ng space para sa iba. So, in a given day, always put also or prepare always sa ating pag-serve sa iba. And another one, listen to God and do what He say. Pakinggan mo ang Diyos at gawin mo ang Kanyang sinasabi sa iyo. Follow God's prompting and leading when going about your day. Sa araw-araw, kaya nga kailangan po manalangin po tayo. Matutunan natin na manalangin. Katulad ngayon, matutunan natin na makinig, magbasa sa mga salita ng Diyos kasi doon po natin malalaman, doon po natin makikita at doon po tayo ililid ng ating Panginoon. May mga opportunities na along the way ay maaharapin natin na we don't expect
Are you ready to really serve others? If on a given time ay ikaw ay tinitest na ikaw nga ay meron ng pagbabago sa iyong sarili. If you are in that position, anong gagawin mo? You have to pray and ask God and listen to do what He says. This doesn't necessarily mean na you will take on every opportunity na pinipresent sa iyo ay gagawin mo. Hindi naman lahat. Pero talagang sa mga pagkakataon na kailangan na gumawa ka ng maayos, na maipakita mo na talagang there is a genuine love of doing it. Listen to God and do it. Yan po ang isang servant na mayroong changed heart, and you are serving with a genuine love. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong salita at salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin. Salamat po sa pag-guide sa amin. Salamat po sa araw-araw na iyo pong binibigay sa amin upang kami po ay gumawa ng mga bagay na mayroong kababaan ng loob, lalong-lalo na sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po kami, Ama, na maging bukas ang aming puso para ang paglilingkod namin ito ay mayroong kabuluhan, lalo na sa iyong kapurihan, Ama. Salamat po sa iyong kabutihang puso na iniligay din sa amin. Salamat po marami sa isang opportunity na kami ay makapaglingkod sa iba. And all of this, Lord, we thank sa iyo pong wisdom na palaging nandiyan lamang kung kami po ay nag-struggle, so that you will give us a guide and do what we can do. Lord, thank you so much. Ang lahat ng ito ay binabalik po namin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, we pray. Amen.